May mga estudyante ako kaya maaga nga ako nagising para mag-asikaso ng uulamin nila para sa almusal, pati na nga rin ang babaunin nila sa school. Nag-a-alarm ako ng mga alas 4 ng umaga, pero nung mga nakaraang buwan, nahirapan niya ako gumising ng mga ganong oras. Late na kasi ako nakakatulog sa gabi, minsan niya ay madaling araw na ako nakakatulog, 1:00 o di kaya 2:00, kaya nahirapan talaga ako gumising ng alas 4 ng madaling araw. Kaya yung asawa ko nga yung madalas na nag-aasikaso ng almusal ng mga bata, kaya lang sa susunod nga na linggo silang tatlo nga ipang umaga na yung pasok, kaya kailangan ko nga talaga gumising ng maaga. Kaya ngayon, sinasanay ko na nga yung sarili ko na pagka tumunog nga yung alarm ko, bumabangon na nga rin ako kaagad, bumababa at nag-aasikaso na nga ng kakainin ng mga estudyante ko. Para nga sa susunod na linggo, pag pang umaga na nga lahat ng mga bata, hindi na nga ako mahirapan pa mag-adjust sa pagising nga ng maaga. Pagkababa ko pala, nagpainit na muna ako ng tubig na pangkape namin. Pagkatapos, niluto ko naman niya yung pritong itlog. Pagkaluto ng itlog, sinunod ko na nga itong hotdog na babaunin ng mga bata. Kahapon niya pala, bago nga umuwi yung asawa ko, nagpabili ako ng 3 pirasong hotdog para nga pambaon ng mga bata ngayon. Paborito nga rin pala ng mga anak ko na baunin itong peras, kaya nagpabili nga ako ng 2 piraso, kaya lang kulang na nga sa budget yung asawa ko, kaya 1 piraso na nga lang yung nabili niya. Mga nakaraan, apple nga yung pinapabaon ko sa kanila, minsan naman grapes, kaya nga lang pagka apple naman yung nilalagay ko, halos hindi nga kinakain ng mga bata, minsan kasi matigas, ayaw nila ng ganon. Medyo mas malambot itong peras kumpara sa apple, kaya mas nagustuhan niya to ng mga anak ko. Yung grapes naman paborito ng mga anak ko, kaya nga lang napakamahal ng kilo. Yung binibili ko nga ay halagang 50 pesos lang, 1/4. Kaya nga lang, isang baunan lang din ng mga bata. Kaya madalas, itong peras na nga lang yung binibili ko. Pinaghahati-hati ko na yan sa kanilang tatlo. Nakalimutan ko pa pala magsalang ng sinaing na pambaon ng mga estudyante ko. Buti na nga lang at maaga ako nagising. Medyo maaga pa naman dyan at wala pa nga sa alas 4:30. Kaya makakahabol pa nga itong sasaingin ko para sa pambaon ng mga bata. Nakalimutan ko na naman niya kasi maglagay ng kaunting suka dito sa sinaing ko kagabi. Kaya pag hindi nga ako nakakapaglagay ng suka, hindi ko nga yan pinapabaon sa mga anak ko itong natitirang kanin. Pero pagka nalalagyan ko naman ng kaunting suka bago ko nga isaing, matagal siya mapanis, kaya na ipapabaon ko nga sa mga bata. Saka kamadali ko nga pala na makapagsahing at may habol nga na pambaon ng mga bata yung kanin. Ito at hindi pa nga ako nakapagtimpla ng kape, naluto na nga lang yung sinalang kong hotdog. Pagkababa ko nga, ito yung una kong ginawa, nagpainit ng tubig para sa pangkape namin. Pagkatapos nakapagluto na nga lang ako ng uulamin ng almusal ng mga bata, pati na nga rin ang babaonin nila, at nakasalang na nga rin ako ng sinaing, hindi pa nga ako nakakapagtimpla ng kape. Inaasid na naman niya ako ng ilang araw na, kaya hindi na nga muna ako magtitimpla ng kape. Yung tinimplahan ko lang ay yung asawa ko. Akala ko nga dyan hindi na nga malulusaw yung kape nilagay ko, kaya lang nung kinapa ko naman itong tasa, mainit pa nga yung tubig at hinalo-halo ko lang ng medyo matagal. Kapasok na sa school yung panganay ko, hindi na nga siya nagbaon ng kanin. Pagkaluto naman itong sinaing, nilagyan ko na kaagad itong baonan ni Bunso. Nilagyan ko na kaagad ng kanin pagkaluto nitong sinaing, dahil aantayin ko pa to na lumamig bago ko nga ilagay sa bag. Nung mga oras nga na yan, itulog pa si Bunso. Pagkatapos yung asawa ko naman, wala pa nga sa bahay, siya yung naghatid sa panganay namin. Habang inaasikaso ko naman niya itong baon, dumating na yung asawa ko at hinahanap si Bunso. Bakit nga daw wala pa dito sa babay, anong oras? Pasok ng panganay ko 5:30, pagkatapos si Bunso naman 6:30. Alas 6 na nga niyan, hindi pa nga bumababa si Bunso. Hindi ko naman din ginising dahil anong oras na nga siya nakatulog kagabi. Pagkarating ng asawa ko, siya na nga yung umakyat sa taas para gisingin si Bunso. Pinakain niya na nga rin, sinubuan niya na para mabilis nga matapos. Kung hindi nga susubuan niya, paniguradong malilate nga na naman dahil pupungas-pungas pa nga siya dyan habang sinusubuan siya ni Papa. Nung hinatid niya pala sa school ng asawa ko yung panganay namin, dumaan niya muna siya sa palengke. May biling kasi ako na ibili niya nga ako ng pansit. Nung mga nakaraan pa nga ako naghahanap ng mabibilhan ng pansit bihong, kaya lang palagi naman pansit canton yung nakikita niya, kaya hindi na nga muna ako nagpapabili. Pagkatapos nagpapabili na nga rin ako ng bibingka dahil medyo matagal-tagal na nga rin nung huli ako nakakain, kaya lang wala naman naabutan yung asawa ko at itong puto na nga lang daw yung nakita niya. Nakapasok na sa school yung dalawa naming estudyante, si Chuchay naman nasa taas natutulog pa. Ito at nag-asikaso naman niya ako ng babaonin ng asawa ko. Itong pritong itlog na ulam ng mga bata nung almusal, hindi nila naubos, kaya ito na nga lang yung pinabaon ko sa asawa ko. May 3 pirasong hotdog pa naman na natira, yung iba ipapabaon ko nga kay Chuchay, pagkatapos yung iba naman ipapaulam ko sa kanya sa almusal, at nag-iwan na nga rin ako ng kaunting pritong itlog. Yung pinalagay ng asawa ko na sausawan niya dyan sa pritong itlog, Imang Tomas, kaya nga lang ako mas gusto ko nga sinasawsaw sa suka na maanghang, kaya ayan, at naglagay nga ako baka sakaling magustuhan niya. Rehas kasi kami mahilig sa sukang maanghang, pagkatapos ako gustong gusto ko nga sinasawsaw sa sukang maanghang yung pritong itlog. At ayun lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!